Welcome guys to another stock market analysis video, and para sa video na to, I decided to review only yung mga REITs. So nakikita nyo naman sa screen, ito yung mga pinaka kilalang mga REITs no, sa Philippine stock market. So for this video, I will no longer talk about the PSEI since wala pa rin naman masyadong pinagbago sa technicals niya. So if you want to know about the latest analysis ko sa PSEI, you can watch the previous video before this one. So punta na agad tayo sa unang REIT, so that's A-REIT. So andito na tayo sa chart ng A-REIT, and if you're new to this channel, ang ibig sabihin ng blue vertical line is ayan yung last time kung kailan ko huling napag-usapan yung stock, and for A-REIT, that was last June 2. So kung gusto nyo tingnan yung previous na analysis before this one, you can just go to the homepage and tingnan nyo lang doon yung uploaded around first week ng June. Makikita nyo naman sa thumbnail yung stock code nakalagay A-REIT. So for A-REIT, yung ina-anticipate ko nga sa kanya dito is that nagke-create siya nitong downward channel pattern, or you could consider it as a falling wedge. So in order for A-REIT na makalabas dito sa bearish pattern na to, kailangan niyang makalabas sana dun sa resistance line niya, itong trend line na to. So that indicates the arrow here, kaya nilagyan ko siya ng arrow. But unfortunately, nung June 15, ang inabot lang nung A-REIT is 39 na price area. So para makalabas sana siya dito, dapat at least nasa 39.20 and up yung price eh. So hindi nangyari yon, and nag-drop yung stock. So makikita natin June 16 nag-drop siya dito, and hanggang ngayon andito pa rin siya sa loob nitong downward channel pattern or yung falling wedge na pattern, no? Pero may gagawin lang akong onting adjustments kasi clearly nakapag-breakdown siya sa level na to. So hindi na ito yung ginagawa niyang pattern. So i-delete ko muna yung mga trend lines. And then I just want to note dito sa A-REIT na kung makikita nyo, meron ako nilagay na mga previous support levels, yung S1, S2, and S3. So kung tatanggalin ko muna tong S1, and then you can see yung S2, no? Focus lang muna tayo sa S2. Ito yung previous na support niya nung March 23. So pag in-extend ko yan dito, makikita nyo na naging resistance na siya nitong July 7. So automatically nag-convert na siya into a resistance because of role reversal. So syempre, ang ibig sabihin yan, itong level ng A-REIT na to, yung 37.6, that's gonna be the R1 already. Tapos, itong S3, may previous support dyan. Pag in-extend ko, makikita nyo na somehow nagiging resistance na rin siya kasi napipigilan din yung price sa level na to. So, I'm also going to convert this as a resistance line already. So, para sa akin, i-consider ko na lang to na parehas na R1 kasi medyo malapit naman silang dalawa parehas. So, this is the current resistance for A-REIT. So, automatically, i-adjust ko na tong mga areas na previous resistances. So, that's R2 and R3 already. Pero yung immediate resistance para sa akin sa A-REIT, ito pa rin, yung trend line pa rin niya. So ibig sabihin, for A-REIT to somehow create this reversal, it needs to break out dito sa trend line na to. So hanggat hindi nangyayari yan, I can see that A-REIT just consolidates below the 37.6 na price area, no? So ngayon, itong S4 na to, malalim na resistance yan dati kasi meron tayong previous na support nung September pa ng 2024. So syempre, itong support ng A-REIT na to, ito na yung S2 para sa akin. Kasi yung S1, yung current swing low niya dito sa 36 na price area. So ito siya S1. So it looks like A-REIT is creating a possible descending triangle pattern kapag nahulog pa further yung stock. So ito siya, no? Pag nahulog siya dito towards the S1, it can create a descending triangle pattern kasi pag in-extend ko tong S1 dito and then yung trend line, eto siya, no? Nagke-create siya ng descending triangle. But, syempre, kung makakalagpas na agad yung A-REIT sa level na to, it looks like hindi niya na-create yung descending triangle pattern na yan. So, another pattern na pwede nating makonsider sa A-REIT, ito pa rin siya, yung downward channel pattern niya. Pero mas lumaki lang, no? So, ito yung point A, tapos ito yung point B. So, it looks like in any bearish scenario for A-REIT, pwedeng pumunta talaga siya dito sa S1 or S2 kung medyo mas malakas pa yung selling pressure. Pag nagstay siya dito sa S1 ng matagal, A-REIT is going to create this descending triangle pattern, and pag nahulog siya towards the S2, fina-follow niya lang yung downward channel pattern, no? So, these price levels yung kailangan bantayan, which is around 35.50, tapos yung 36 na price area.
So, pag nilabas ko yung MA20, ayun, kitang-kita naman natin na nasa short-term downtrend yung stock. Several times sana siyang gustong mag-transition towards a short-term uptrend, kaso napipigilan nga nitong trend line niya. So, pag nilabas ko naman yung MA50, ganun pa rin, nasa medium-term downtrend yung stock. So, ito naman yung naging trend niya ever since the second week to third week ng February. Simula nung nahulog siya dito. So, wala pa rin naman pinagbago. For the MA100, ganun din, nasa long-term downtrend pa rin siya. So, the same with your MA50, no? Nahulog siya nung last week ng February papuntang first week March because, of course, yung Middle East conflict tapos sakto sumabay pa yung ex-date niya dito. So, added selling pressure tapos price adjustment, hindi na nakabawi yung stock. So, sa ngayon, it's not looking good for a REIT lalo na at nasa inflationary environment pa rin tayo tapos mataas pa rin yung interest rates, no? So, that's why nasa consolidation siya or nagda-downtrend. So, let's see kung anong gagawin ng REIT sa last trading day tomorrow or this coming trading week, kung kaya niya bang mag-breakout eventually dito sa trend line or magre-revisit siya sa support levels. For the next stock, that's RCR. So, for RCR, the last time that I talked about this stock nung April 1 pa. So, ito siya. And during this time, yung inaabangan kong possible scenario sa kanya na bullish is kapag nag-breakout siya dito sa level na to, there's a chance na itry niyang itest yung R2 na resistance. So, makikita nyo dito sa RCR na kapag breakout siya dito nung second week to third week ng May, ang problema, nagkaroon lang din ulit ng selling pressure tapos bumalik lang din siya ulit below the 7 price area. And then, eventually, gumanda yung galaw ng stock tapos trinay niya nga mag-test dito sa R2 na resistance. Pero ang inabot lang niya na price level is 7.48. So, I'm going to delete some of these drawings kasi syempre, hindi na yan valid dahil hindi na yun yung ginagawang pattern ng RCR. Matagal na since the last time I talked about this stock. May mga adjustments akong gagawin. So, itong R2 na resistance, maglalagay lang ako ng isang line pa dito kasi it looks like ito yung kanyang recent na swing high. And I'm going to treat this as a range already. So, gagawin ko na lang tong R1. So, yung 7.49,750 papuntang 7.56. Yung area na yan, malapit dyan is yung resistance niya ngayon. So, yung 6.99 papuntang 7.05, I can no longer consider this as a key level kasi several times nang nagkaroon ng price action tapos parang irrelevant yung level na yan sa ngayon. So, para sa akin, ang importanteng support ngayon sa RCR is this level here. Makikita natin na nagkaroon siya ng short-term double bottom, no? Dalawang beses dito sa area na to and that's around 6.70. So, ibig sabihin, itong S1 na support, magiging na tong S2 and then yung previously kong na-plot na S2, ayan na yung S3 na support. So, I believe this is a multi-year low support. So, tingnan natin towards the left. So, ito nga siya nung first week pa ng April 2025. So, it looks like yung RCR is creating this large consolidation, no? You can consider this the range high tapos itong S2 niya, yung bottom part ng range. So, definitely it would be good for RCR na makalagpas na siya dito sa R1 kasi syempre ang itetest niya na is yung next na mga resistances. So, 7.87 na price area magiging na tong R2 and then itong mga levels na to i-adjust ko na rin. Madami-daming resistance yung RCR, no? So, if I open the MA20, makikita natin na nasa short-term consolidation yung RCR. But for the past few days, it looks like nagta-transition siya towards a short-term uptrend. So, gaya ng sinabi ko kanina, it's definitely good for RCR kung magbe-breakout siya sa R1 kasi it's a possible continuation of the short-term uptrend. Pag nilabas ko yung MA50, ayun, ganun din, parang gusto niya mag-transition towards a medium-term uptrend, pero napipigilan talaga ng price level na to. For the MA100, mukhang nasa long-term consolidation pa rin siya. So, this has been the trend since last year pa ng October, no? Na kung saan malapit lang most of the time yung candle sa MA100. So, since this is a REIT stock, in terms of the fundamentals, parehas din yung outlook ko sa kanya sa A-REIT, no? Hanggat nasa high inflationary environment tayo tapos mataas yung interest rate, so, hindi makakapag-cut ng interest rates kasi ang taas ng inflation. So, it's possible na mataas yung chance na itong RCR magko-consolidate lang din or baka mag-shift pa into a downtrend. So, dun sa bearish scenario na yun, that means RCR could either revisit yung 7 na psych support or pumunta pa dito sa S1 na level, no? So, tingnan natin kung magkakaroon ng specific na catalyst sa RCR so that
kahit pa nasa high inflationary environment tayo tapos high interest rates, kung kakayanin ba niya mag-breakout dito sa R1. So for the next stock, that's PhilREIT. But before I talk about PhilREIT, kung bago ka pa lang sa channel na to, so aside from stock market analysis videos na pinapanood nyo ngayon, I also have another video series called Before You Buy, and sa playlist na to, I provide a general overview of individual stocks na part ng PSE. I don't talk about the technicals, but I talk about the basics of the stock. So if you're interested to watch yung mga videos ng stocks na to, you can click towards the upper right, or you can go sa homepage ng channel, so makikita nyo doon yung mga videos individually. So balik tayo sa chart ng PhilREIT. So for PhilREIT, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, third week pa ng April, and as you can see, wala siyang ibang ginawa kundi magkaroon ng consolidation. So pag in-extend ko yung box, eto siya. So much like the other REIT stocks, may mga multiple scenarios akong inaasahan. So the first one is, syempre pag naging bullish, kailangan niyang lumagpas dito sa 3.12 na price area in order to test yung R2. Pero hindi nangyari yon. And then, on the bearish side of things, pag nag-revisit siya sa S1 tapos nabutas, then S2 and S3 yung next niyang pwedeng puntahan. So, hindi nangyari yung bullish and bearish scenario, pero nasunod naman yung neutral na scenario na kung saan nag-consolidate lang yung PhilREIT. So, nagstay pa rin siya dito sa loob ng box. So, hindi naman nakakagulat dahil kagaya ng kanina ko pang sinasabi, when there's a high inflationary environment, most likely magkakaroon ng increase in interest rates or hindi magkakaroon ng decrease sa interest rates. And that's definitely bad para sa mga REITs kasi that means yung mga possible loans nila, no, affected. So, mataas yung interest rates, lalo na pag kumuha pa sila ng mga bagong loans. So, kakainin yung net income nila doon dahil nag-increase yung expenses as the interest payments can increase also. So, sa PhilREIT, ayan, nasa loob lang siya ng consolidation and talagang nag-hover lang siya halos malapit sa 3 na price area. So, nasa 2.90 lang siya tapos paminsan-minsan lumalapit siya doon sa 3 na price area. So, for PhilREIT, wala pa rin naman akong babaguhin. Ganun pa rin. Kasi andun pa rin siya sa loob ng consolidation. And pag nilabas ko tong MA20, no, siguradong consolidation yung makikita nyo. As you can see here, yung mga candles malapit lang din dun sa MA mismo, no, this orange line. So, pag nilabas ko yung MA50, ganun din. Syempre, ang tagal niya nang nasa consolidation nung December pa last year. Nagsistay lang siya dito inside the box. And yung MA100, ganun din. So, talagang consolidation pa rin yung PhilREIT. Much like yung move na ginawa ng RCR, no, nasa loob pa rin siya ng box niya, although mas lumaki lang ng onti yung box. So, not that much na kailangan pang pag-usapan dito sa PhilREIT dahil wala naman siyang ginawang masyadong price action. So, for the last stock, that's MREIT. So for MREIT, medyo matagal na rin. The last time that I talked about this stock nung 3rd week November pa. So makikita nyo dito na halos similar talaga yung glow niya sa RCR na kung saan nung napag-usapan ko siya last time, nasa loob siya ng box. And then I said if it made a breakout sa box niya, syempre there's a chance na pwede siyang mag-test towards the R2 resistance. So itong MREIT, several times siya nag-try na lumabas sa box. So pag in-extend ko to, makikita nyo na lumalag pa siya dun sa box pero hindi niya naabot yung R2. Kagaya rin nung RCR, no? Itong MREIT nga medyo malayo, nasa 14.48 lang. Tapos yung R2 nasa 14.64. So basically yung ginawa ng MREIT, several times siyang nagtatry na makalabas sa box. Pero dahil sa ginawa niyang yon, ang nangyari lang is it just created a much larger box. Tapos ito nga, no, nagtry siyang mag-breakdown. So medyo lumakas yung selling pressure around this level. Pero naprotektahan naman nitong S1 na support. As you can see, nag-hover lang several times. Na-breach niya yung level pero bumalik lang din ulit sa taas. So ang mangyayari ngayon, lalakihan ko lang yung box dito sa ilalim. So makikita natin na it's very clear na may consolidation talaga yung MREIT. So I'm going to remove the levels here already kasi iba na yung naging pattern ng MREIT. Box pa rin pero nag-iba na siya kasi mas lumaki yung box na yun. So ito na siya. So that means itong upper part ng range, yung around 14.50, ito na yung magiging R1 ng MREIT. And then sa bottom part ng range, ito yung support definitely. Pero ang gagawin ko dito is S2 kasi may nakikita akong immediate support sa kanya around this level sa 13.60. So for me, ito yung S1 niya. So for MREIT, it's either magkaroon siya ng malakas na buying pressure para i-test pa tong R1 or magkakaroon pa siya ng selling pressure para i-revisit tong S1, no? And definitely, nasa neutral scenario pa rin yan kapag andito pa rin siya sa loob ng range niya.
So, pag nilabas ko yung MA20, makikita nyo, ganun din. Nasa short-term consolidation siya. Much like Phil REIT, no? And then, MA50 definitely ganun din. Makikita natin na talagang napipierce ng MA50 yung mga candles kasi nga nasa medium term consolidation siya. And then ganun din sa MA100. Since October, talagang nasa consolidation na tong stock na to. So hindi naman nakakagulat na yung mga MAs ganyan yung itsura. Kasi sideways lang yung movement niya. So to reiterate lang, yung nagiging negative catalyst para sa mga REIT stocks, nasa mataas tayo na inflation na environment, no? Above 6%. So, hindi nakakatulong yon dahil hindi pwedeng mag-cut or magbaba ng interest rates. So, kung hindi mababa yung interest rates, that would mean, syempre, mataas yung interest rates. So, affected yung mga loans or mga possible loans ng mga REITs. So, that essentially eats up yung kanilang income kasi nag-i-increase yung expense, diba? If you're able to watch yung mga before you buy videos ko, lagi kong sinasabi doon na kapag tumataas yung interest rates, syempre mas tumataas yung interest payments ng mga companies na to. So, nag-i-increase yung expenses nila. At kung nag-i-increase yung expenses, definitely, mas onti na lang yung net income. Pero yung silver lining lang kahit papano sa mga REIT stocks na to is, although nagfa-fluctuate yung price levels niya, nagre-revisit sa mga support areas, sa mga bottom part ng range, hindi naman siya nagkakaroon ng significant na breakdown, no? So, kagaya nitong MREIT, nagre-visit lang siya dito sa dati niyang S1 pero hindi naman siya nagtagal dun. So, ganun din sa mga ibang stocks na napakita ko kanina. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Itong REITs na to specifically? Let me know in the comment section. If you have any stock requests na gusto nyong mga stocks na makover sa next na stock market analysis video, let me know in the comment section as well. Again, if you haven't watched yung mga before you buy videos ko, you can click towards the upper right. Stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.